The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. In the course of his teaching, Jesus said to the crowds, "Beware of the scribes who like to go around in long robes and accept greetings in the marketplaces, seats of honor in synagogues, and places of honor at banquets. They devour the houses of widows and as a pretext recite lengthy prayers. They will receive a very severe condemnation." He sat down opposite the treasury and observed how the crowd put money into the treasury. Many rich people put in large sums. A poor widow also came and put in 2 small coins worth a few cents. Calling his disciples to himself, he said to them, "Amen, I say to you, this poor widow put in more than all the other contributors to the treasury, for they have all contributed from their surplus wealth, but she, from her poverty, has contributed all she had, her whole livelihood." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Batiin ho muna natin ang mga katabi natin ng good morning. At tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos ngayong umaga, ika-32 linggo sa karaniwang panahon, ang ating misa pasasalamat at pamamaalam sa unang pagdalaw ng pilgrim image ng mahal na Birhen ng Fatima. Palakpakan natin ng mahal na Birhen ng Fatima. Mas malakas sa palakpak para sa Kanya. We are grateful to the National Shrine of the Our Lady of Fatima. I do not know if dumating na ho yung mga magsusundo. Siguro kaya wala pa, ayaw pang umuwi ng mahal na Birhen. Gusto pa niya siguro dito sa atin. 3 araw lamang po ang kanyang pagdalaw dito sa ating community. Nung Friday ng umaga, kahapon at hanggang ngayon. Let us see if wala pa at hindi pa dumating. Baka after the Mass ay makapag-venerate pa rin ho tayo sa imahe ng mahal na Birhen ng Fatima. Kagabi ho, meron tayong espesyal na harana para kay Maria bilang pagbibigay parangal sa first visit ng Our Lady of Fatima sa ating parokya. Tayo ay nagkaroon ng Rosario Cantada. Isa pong harana para sa mahal na Birhen ng Fatima na pinamunuan ng ating worship and music ministry. Kasama rin ng ating mga lectors, commentators. Alam niyo ho, masasabi nating napakasimple ng ginawang programa kagabi. Sa loob ng isang pagdarasal ng Rosaryo ay umawit ng ilang hymn para kay Maria. Wala tayong inarkilang lights and sounds. Walang extrang spotlight. Wala tayong inimbitahang guest artist. Walang fog machine. Pero tanungin niyo ho yung mga nandito kagabi. It was a prayerful, meaningful, and soulful night with Mary. Dahil sa ginawang pagbibigay, oras, suporta, talento ng bawat isa. Kaya nais ko rin pong pasalamatan at bigyan natin din ng pasasalamat ang ating worship and music ministry. Palakpakan ho natin ang ating mga kapatid na lingkod dito sa ating parokya. Alam niyo, isa lang po ang aking naisip. It was a beautiful, meaningful night.
talagang hindi lahat ng maganda at dakila ay nabibili, ay nababayaran ng pera. Some real and great things are just for free, if shared. Kung ibabahagi, libre. Kung ibibigay natin. Kaya ang unang larawan ng pagbibigay, sa ating unang pagbasa, ay inilarawan ng isang balo ng sarepta. Nung siya ay hiningan, inutusan ni Propeta Elias, bigyan mo ko ng maiinom, bigyan mo ko ng makakain. Alam niyo, sa kabila ng kanyang mahirap na kondisyon, sa kabila ng kanyang mahirap na sitwasyon at ng kanyang mga anak, sabi niya, kung kami nga alam ng Diyos, kung paano ko tinitipid ang pagkain namin ng anak ko. Pero sa kabila ng kondisyon na ito, nagawa niyang paniwalaan ang pangako ni Elias sa kapalit na ibibigay ng Diyos. At nangyari nga yun, hindi naubos ang arina sa lalagyan. Hindi naubos ang langis. Mga kapatid, hindi madali yung ginawa ng babae, nung balo. Sa totoong buhay, hindi naman ganyan lagi ang eksena. Kasi takot ka. Lalo na kung pakiramdam mo, kaunti na lang ang meron ka. Na maliit lang ang meron ka. Sa panahong nagkalat ang mga sinungaling, sa panahong nagkalat ang mga manloloko, sa galing ng ibang paniwalain ka at paasahin ka, paano pa nga ba tayo madaling magtitiwala sa iba? You know, my dear friends, knowledge and wisdom are God's gifts. Biyaya po ang katalinuhan. Biyaya ang karunungan. Samahan mo ng pag-iisip ang pagdarasal para hindi ka nagmumukhang hangal. Samahan mo ng pag-iisip ang pagdarasal para hindi ka maging hangal. Hindi ipapahamak ng karunungan ng Diyos ang tao. Kung mas pakikinggan at paniniwalaan mo ang mga katulad ni Elias na magpapalakas ng pananalig mo sa Diyos, na magpapalakas ng tiwala mo sa sarili mo. Kaya walang taong walang alam. Bahagi ng paglikha ng Diyos sa tao ang karunungan at katalinuhan. Kaya samahan mo ng pag-iisip ang pagdarasal. Hindi mo kailangang magpanggap na matalino. Hindi mo kailangang magpanggap na magaling, na malakas, na mayaman. Huwag kang umastang tagapagligtas ng lahat. Sabi nga ng sulat sa Hebreo sa ating ikalawang pagbasa, mga kapatid, inihain na si Kristo bilang handog na kaligtasan ng tao. Siya lang at wala ng ibang tagapagligtas. Huwag kang umastang tagapagligtas ng lahat. Hindi mo kailangan magpanggap. Huwag mo lokohin at kawawain ang sarili mo para lang umangat ang iba. Para lang makalamang ang iba. Huwag kang magpagamit. At hindi mo kailangang lokohin, kawawain ng sarili mo para lang magkaroon ka ng meron sila. Mga kapatid, itong ebanghelyo natin ngayon, napakaganda ng mensahe at aral. Kung kakausapin ka lang ng balo sa ebanghelyo natin ngayon, ipapaalala niya sa iyo na hindi turuan sa pagbibigay, hindi turuan sa pagtulong, hindi ang may marami at malaki lang ang dapat unang nagbibigay. Hindi ang mayaman lang ang dapat laging nagbibigay. Minsan kaisipan na natin yan. Sila ang hingan nyo. Sila dapat ang unang nagbibigay. Kasi sila ang mayaman. Kasi sila ang meron. Hindi po sa binabaliwala ang ibinigay ng mayaman sa ebanghelyo. Tandaan ho natin, alam ng Diyos kung sino ang nagbigay ng tapat.
Alam ng Diyos kung sino ang gumawa ng tapat. Ang hinihingi ng Diyos, ang ikinatutuwa ng Diyos, ang pinapaalala ng Diyos, ang pagtulong, ang pagbibigay na nagmumula sa pagtitiwala, ang lubos niyang kinalulugtan. Pagtitiwala at paniniwala na hindi kailanman mawawalan ng lugar sa kanyang tahanan sa langit, ang taong napaglalabanan ang takot na maubusan, na mawalan. Pero nagagawang ipaglaban ang angking kabutihan. Kaya ho, sa pag-alis ng mahal na Birhen ng Fatima, patuloy ho nating ipagdasal, baunin niya ang ating pakiusap, hindi lang na sana makuha na natin yung gusto natin, pero sana maibahagi na rin natin ang ibinigay sa atin. Sa pagkapatuloy ng ating misa, mga kapatid, hindi ho kasalanan ang guminhawa. Hindi kasalanan ang yumaman at magkapera dahil sinamahan mo ng pag-iisip at kasipagan ang pagdarasal mo. Hindi mo kasalanan yon. Pero, hindi rin dahilan ang kawalan, ang kahirapan, para hindi mo matulungan ang ibang tao. Lagi nating tatandaan, sa huli, hahatulan tayong lahat ng Diyos. Hindi kung sino ang nagbigay ng malaki. Hindi kung sino ang nagbigay ng marami. Kundi kung sino ang nagsikap mabuhay ng mabuti. Always choose to be good and to do good. It is for free. Amen.